everyone! Good evening! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-usapan natin ngayon. Resulta dito sa mga special award na talagang inabangan natin ng bonggang-bongga. Sino nga ba ang nanalo? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Alam ko yung iba meron pang hangover tungkol sa resulta ng Miss Universe. Yung iba ay talagang hindi pa rin matanggap na hindi nanalo ang manok nila na fried chicken na. So yan, nakakaloka sa na fried chicken. To be honest guys, sa top 7 na tinawag kahapon doon sa Miss Universe Philippines, di ba, in-announce na nga na si La Union ang nanalong Miss Universe Philippines, and then may natitira pang 6 na bibigyan ng i-appoint, bibigyan ng corona sa darating na Sabado. So, abangan natin yon. Hindi pa naman dito natatapos yung lahat. Para sa akin, walang talo. Lahat sila ay winner. So, yan. Kaya dapat maging masaya tayo. Siyempre, isa lang naman ang corona sa Miss Universe Philippines. Halimbawa, ipadala mo silang lahat sa Miss Universe Philippines. Nakakaloka kayo. Saka kaya nga ito tinawag na competition eh. So, ibig sabihin, may isang lucky girl na talagang makakapag-uwi ng corona ng Miss Universe Philippines. At ayun nga, ay wala nang iba kundi si Bea Milan Windorsky, ang bagong reyna natin na Miss Universe Philippines 2026, di ba? So yun, kaya dapat happy na lang at chill na lang. Pero syempre, bago tayo mag-chill ng bongga, ito, isa to sa mga pinagtalunan ng lahat. Na talagang ito, sinasabi nila, oh my gosh, ang ganda ng performance ng kandidatang to. Ito ang Miss Boracay. Yes! So, ito nga, nagkaroon sila ng event dito sa Aqua Boracay na talaga naman tinutukan, inabangan natin lahat. But balikan naman natin kung sino nga ba ang nanalo. So, bago ko i-announce kung sino talaga ang nagwagi dyan, babalikan ko din muna yung mga ginagawa kong prediction or ginagawa kong line-up kung sino nga ba ang winner. Sa Aqua Boracay, ito kasing phone na to, dito ko nilalagay ang lahat ng mga vlogs ko everyday. Kung papansinin ninyo, ayan. So, ayan, dito ako kumukuha para sa Mama Sam Vlogs. And then, of course, kapag mag-a-update ako or gagawa ako ng line-up ko, dito ko rin yan sinusulat. Ayan, nakita ninyo? So, ayan. Dito ko sinusulat yung lahat. And then, eto, syempre, yung pinag-usapan natin na Aqua Boracay. Kasi 'di ba, natatandaan ko talaga ang dami talagang nagtatalo-talo dito sa kung sino nga ba ang nanalong Miss Aqua Boracay. Wala naman silang announcement. Pero yung mga guest ng mga tao, ito talaga hindi ko talaga makalimutan to. Sabi nila, April Smith ang pinakabongga na walk doon sa Aqua Boracay. Kaya siya ang Miss Aqua Boracay. And then marami din nagsasabi, hindi si Taguig. Dahil si Taguig talaga ang nakitaan nila ng bonggang walk. Pero syempre marami naman na dismaya ko dito kay La Union, kay Bea Milan Windorsky kasi nga, di ba, yung doon siya yung unang-una na lumiyad ng bonggang-bonggan. Sabi nila, very disappointed daw sila sa pagliyad ni Bea dahil hindi naman daw magandang tignan. Pero, syempre, ang mamasam ninyo, dahil nakitaan ko talaga ng beauty, body, at saka, Diyos ko naman, doon ko rin nakita ang unang-unang na ang bongga ng katawan ni Bea Milan Windorsky na parang maala Paulina Vega yung hugis ng katawan. Diyos ko naman. Siyempre, siya na yung masasabi mo na Miss Aqua Boracay. At ang sabi pa, huli nga siyang tinawag, hindi naman siya kumbaga, parang sinali na lang daw, hinabol na lang daw, gano'n yung mga eksena. Pero, siyempre ako, hindi ko naman pinaniwalaan yung mga sinabi nun lahat kasi
hindi ko din naman alam kung sinong gusto ng judges, di ba? So ako, para sa akin, kung ano yung nakita ng dalawang mata ko. Kaya during that time, ang nilagay ko sa Miss Aqua Boracay, ang number 1 ko ay si La Union, number 2 ko ay Cebu Province, Cebu City, and then number 2 ko si Taguig, number 3 ko naman si Cebu Province. So yon, kaya sabi ko, okay. So, ito yung line up. And then, syempre, naghihintay tayo ng resulta kung sino nga ba ang nanalong Miss Aqua Boracay kasi parang nakalimutan na ng mga tao yung pinagtalunan natin doon ng bonggang-bongga na pinag-aawayan natin lahat kasi nga 'di ba ang sinasabi nga natin ito nga at sila nga ang magaling, 'di ba? So ako para sa akin syempre La Union, ayan. So sila Union, si Taguig, Cebu City, Cebu Province, ayan yung mga nakita ko na talagang bonggang-bongga ang performance doon sa Miss Aqua Boracay. O, di ba? Kaya, ang nanalo ay, eto na nga siya, in-announce ng Miss Universe Philippines kasi may nanalo na. O, di ba? So, in-announce na nila kung sino ang Miss Aqua Boracay para sa taon na to. At eto nga ay wala ng iba. Sandali lang, hinahanap ko pa. Ato. So, wala nang iba. Ang nanalong Miss Aqua Boracay ngayong taon na to ay si La Union. So, siya ang naging Miss Aqua Boracay. So, yung pinagtatalunan natin noon na talagang, ay nako, super duper, na nagtatalo-talo ang lahat, ayun, ang Aqua Boracay ay si Miss La Union na si Bea Milan Windorski. At siya ang masasabi ko, nga naman ang ganda-ganda nga naman ni Bea Milan Windorski doon. Ang sexy-sexy. Hindi ako nagdalawang isip na number 1 si Bea. During that time, kahit balikan nyo pa yung vlog ko, hindi ako nagdalawang isip sa kanya dahil nakita ko talaga yung potential. Doon ko siya nakitaan na talaga no matter what happened, talagang siya talaga ang magiging next Miss Universe Philippines natin. Paano naman kasi, ang ganda-ganda ni Bea, ang ganda ng katawan. Pagkatapos yung lakad niya, hindi ko naman alam kung bakit galit na galit kayo sa lakad niya. Kung tutuusin naman, Diyos ko naman yung hugis ng katawan niya. Hindi siya kasi pitik ng katulad na nakikita ninyo kay Miss Cebu City, pero overall talaga pag tinignan mo siya, wow, beauty queen ang makikita mo sa kanya. Kaya nagtaka ako kung bakit hindi nyo na-appreciate ang meron dito kay Miss La Union. So, ayun, pero ayun na nga yung resulta. So, siguro naman wala naman kayong masasabi dahil judges na yung nagbigay niyan at yung mismong Aqua Boracay ang pumili sa kanya, di ba? So yes, totoo naman. Wala namang question doon sa performance ni Cebu City during that time. Talaga namang kahit ako, masasabi ko ang habang tignan, ang ganda ng katawan. In fairness naman kay April Smith, talagang masasabi ko bongga talaga ang ipinakitang performance doon ni April. Pero kasi nandoon din ako sa part na hindi lang naman si April ang maganda ang katawan. Andiyan dyan din si Bea Milan Windorski na talagang dito sinasabi na si Bea talaga yung nakikita nila at hindi yung ibang kandidata na sinasabi natin at pinagtatalunan natin dito. And then, isa din sa mga nakapansin ko rin, maganda din yung lakad doon ni Bella. And then, ayun, pero kasi si Bea kasi ang choice kasi, di ba? So, ayun, sa part na yon siguro naman, di ba, deserve ni Bea yung award ng Miss Aqua Boracay kasi nagpakita din naman siya ng galing, nagpakita din naman siya ng ganda, at nakapakita din naman siya talaga ng performance doon. Hindi nyo lang siguro na-appreciate talaga yung performance na ipinakita doon ni Bea Ismael dahil nakafocus siguro kayo dahil gusto ninyo kailangan pitik kung pitik, ano ba na, di ba? So, walk kung walk. So, ito kasi, ang nangyayari ngayon sa mundo ng pageantry, hindi lang naman ganun ang pwedeng ipakita ng mga babae na kung sino man ang sasali. Kasi kung paulit-ulit lang naman tayo na ganun pala yung gusto natin mangyari, di dapat pala sa tuwing sasali yung babae, kailangan kung gumalaw siya, kailangan pasok sa panlasa mo para masabi mong deserve niya.
Ay, nako, mali yan. So, dapat maging open tayo. At gusto ko rin balikan to. Ito naman ay sa New Moon. So, syempre, ang choices nila dyan ay si Taguig. So, si Taguig ang nakita nila dyan na sabi nila, ang fresh daw. Tapos, eto ay nagbigay ako ng komento doon sa Samsung TV, sa Mama Sam Vlog. And then, kasi nga, tulad nga ng sinabi ko, yung mga nakikita ko kasing mga bagay-bagay sa social media ay nagbibigay ako ng komento. So, sabing ganon, ang New Moon daw ay si Taguig. Pero kasi syempre naglabas na ng result ang New Moon para sa ano na to, sa category na to, at ang nanalo nga ay si sa New Moon. Sino ba nanalo dyan? Tingnan natin. Wait lang po kasi meron akong mga listing dito na sobrang dami na okay. So, ang nag-New Moon ay si La Union. So, yan. So, ibig sabihin, yes, lahat tayo, may nakikita tayong kanya-kanya na opinion natin. Pero kasi hindi naman tayo yung makakapagsabi na, ay, tama to. Ay, siya talaga yung magiging ganito. Kundi sa desisyon mismo ng hurado, sa desisyon mismo ng sponsors, o sa desisyon mismo ng company. So, ang lahat ng bagay na nakikita natin, like example, sa pasarela, sa evening gown, ayan ay nakikita ng mga hurado kung sino yung dapat manalo dyan. Ayan ay hindi natin pwede sabihin na ito ang dapat manalo kasi ito yung nakita natin na bonggang-bongga. Ito ang dapat manalo kasi ito yung pinakamaganda sa paningin natin. Sa paningin natin, oo. Pero sa paningin ng judges na naguhusga doon na sila ang pumipili. So, sila ang magdidesisyon. Lagi nyo nga sinasabi sa akin kapag nagla-live ako or may mga vlogs ako, ang mga comments ninyo, nasa hurado ang desisyon kung sino ang mananalo. Tapos ngayon nagdesisyon ng hurado, but parang ang dami kong naririnig na negatibo na ang sinasabi ninyo na daya, ang sinasabi ng iba ay parang ang mga hurado hindi marunong di ba? Parang ang gulo. So, yun. So, kapag sinasabi natin, ito ang mananalo at ito yung nakikita natin mananalo, ang sasabihin, nako, may hurado naman. Tapos kapag ang desisyon ng hurado, yun yung napili at hindi yung manok ninyo, galit kayo. So, yun. Hindi ko naiintindihan. Pero kasi sa overall, ang nakikita natin kasi, ayan. So, ayan. Dahil malinis ang galawan ni Bella Ismael, so para sa atin, si Bella Ismael ang isa sa mga pinakamagaling. To be honest, totoo naman yon. Pero hindi ko naman siya masabi talaga sa sarili ko at kahit naman panoorin nyo lahat ng vlog ko, hindi ko masabi na siya ang number 1. Kaya sa resulta ng prediction ko, ginawa ko lang siyang number 2 dahil siguro may nakikita ako na much better sa kanya na hindi lang yung galawan niya yung nakikita ko or kahit kay April, magaling sa April. Pero dahil doon sa nakikita ko na may kulang, maganda yung ipinapakita nila. Pero kasi syempre, hindi lang naman yung galing magsalita, hindi lang naman yung dahil sa nakapag-perform ka, kundi ano ba talaga yung kwalidad mo bilang isang kandidata dito. At napaka-importante no sa organization, yung kabuuan mo. Hindi kabuuan mo, yung quality mo bilang isang kandidata. At parang feeling ko, sa simula pa lang, lumamang na doon si Bea. Kaya kung titignan mo dito sa mga special award na ibinigay, sobrang daming nakuha ni Bea Milan-Windorski. Sobrang halos lahat ng special award ay napunta sa kanya. So, bakit? Kita nila yung kalidad ni Bea Windorski, di ba? So, hindi lang ako. Kumbaga ako, nakita ko na yun from the beginning. Kaya kung papansinin ninyo sa lahat ng vlogs ko, from the start, hindi ko nabago yung winners ko. Lahat ng sinasabi ko from the start until end, mula nung pinakilala sila,
ang sinabi ko talaga, Bea Milan Windorski ang mananalong Miss Universe Philippines. But nakikita ko rin yung potential ng iba. Kaya napag-uusapan natin sila. At totoo naman, magaling ang ibang kandidata katulad ni April Smith sa ipinakita niyang performance. Magaling din syempre si Taguig sa ipinakita niyang performance. Pero mas nakikita ko ang kabuuan ng hinahanap ng isang Miss Universe Philippines sa pagkatao ni Bea Milan Windorski. Para sa akin, siya talaga yung nakikita ko total package talaga sa competition na to. And then doon may nabasa pa akong comment kanina, ang sinasabi niya sa akin, ay kasi syempre paborito mo siya, kaya siya ang nanalo. Hindi ko siya paborito, marunong ka pa sa akin. Pero siya yung nakitaan ko na mananalo dito sa competition na to. Kahit kailan hindi naman ako yung paborito ko, ibinida ko ng bonggang-bongga. Kasi para sa akin, kung sino talaga yung nakikita nating magaling. Kaya ka nga nag-a-analysis, kaya mo nga tinatrabaho to eh. Kasi kung ang gusto mo lang palang mangyari ay, kung sino yung favorite ko, yun yung iba-vlog ko. Eh di, exclusive na lang sa kanya. Natural, hindi mo na makikita yung ibang kandidata kung sino yung magaling, kung sino ang ano. At kapag may nanalo, galit ka. May narinig pa nga ako eh. Ganito ang sabi. Ang pageant ngayon, kapag ano daw, tawag dito, kapag gusto ka daw ng may-ari, ikaw daw yung ipapanalo. To be honest, I totally agree doon sa sinabi na kung sino yung gusto ng may-ari, ayun yung ipapanalo nila. Bakit hindi? Una sa lahat, sila ang nakakaalam kung ano ang better para doon sa kanilang pageant. Kasi syempre, may ano sila eh, meron silang meeting, meron silang ginagawa na collab para sa mga candidates kung sino nga ba ang bagay sa ganito at bagay sa ganyan. At higit sa lahat, syempre, kahit siguro naman ikaw ang may-ari or isa sa mga organization, pag sinabi ng partner mo sa business na ang gusto ko ay ganito, natural ang ibibigay mo sa kanya kung ano yung hinahanap nila. Ano ba ang magbigay ka na aayawan nila? Siyempre, lahat naman talaga pwedeng manalo pero hindi lahat ay magugustuhan. So, syempre, nandoon na sila sa kung sino yung best at yun yung ipapadala nila. Kasi para sa kanila, importante kasi syempre yung maging maganda ang magiging laban natin dito sa competition ng Miss Universe. Kasi nga, di ba, last time, hindi naman sila nagkamali sa pinili nila. Ang dami nyo sinasabi na ito yung gusto ninyo, ito yung ano ninyo, ito yung tingin ninyong better. Pero sa totoo lang, hindi naman nagkamali ang organization dahil naka-top 5 tayo. Buti nga naka-top 5 tayo eh. Oh. So, ibig sabihin, ando doon lang sila na may target kasi sila. Kaya, sinisiguro nila ang magiging laban natin sa Miss Universe, hindi tayo magiging dehado. Sinisiguro nila na nandoon sila sa ano ang hinihingi ng organization, yun yung ipapadala ko. And then, tingnan natin kung ano magiging resulta sa Miss Universe, di ba? So, yun. Ayun yung nakikita ko. At saka, sabi ko nga sa inyo, maraming corona. Hindi lang naman isa. So, meron talagang mga para sa ganito at para sa ganyan. Mas bagay siya dito, mas kaya niya to dito. So, dapat matuto lang tayo maging open mind. Hindi yung parang kung ano lang yung gusto natin, yun yung sinisiksik natin. At kung ano yung nakita natin. Kasi tulad nga na sinabi ko, hindi naman sila talo eh. Kasi oo, nagpakitang gilas nga sila doon sa Q&A. Ang gagaling nga ng mga sagot nila. Pero for sure naman, nakita yun ng organization at na may naisip na sila saan pageant para si ganito at saan pageant para si ganyan. Kasi nga tulad nga na sinabi ko, hindi lang naman iisa ang corona dito. Ang corona dito ay meron pang mga ibang corona na lalabanan natin sa iba't ibang klaseng international stage. Kaya lang, ang Miss Universe kasi, isa lang talaga. O, diba? So, yon. So, ganun lang yon kasimple. Huwag natin gawing complicated yun lahat. At dapat maging masaya na lang tayo doon sa resulta. Tulad nga na sinabi ko, from the beginning pa lang naman, sinasabi ko na sa inyo, eto mananalo, ayaw nyong maniwala.
O, di ano gagawin natin? O, di ba? So, yan! Naman sa natitirang anim, for sure naman ay mapapadala din sila sa international stage. Oho. Yung 5 doon, ay yung 4 doon, for sure. Kasi so yun, ganun lang kasimple. Medyo nakakalungkot kasi syempre, alam ko naman na talagang gustong-gusto natin manalo si Bella Ismael, 'di ba? Gustong-gusto natin manalo si Cebu City, pero parang feeling ko naman panalo naman sila. So kung i-accept nila yung i-offer sa kanilang yung i-offer sa kanilang pageant na pwede nilang labanan, 'di ba? So 'yun, ako para sa akin okay 'yun. At balita ko mukhang tatanggapin naman yata nila yung i-offer sa kanila. Basta ako para sa akin gusto ko, ito talaga tingin ko. Tingin ko si Bella magiging Miss Cosmo. Tapos, ang tingin ko, si April magiging Miss Supra. Ayun yung nakikita ko. Ngayon, kung hindi, tatanggapin ni Bella Ismael ang Miss Cosmo, parang ang feeling ko, ang magiging Miss Cosmo natin ay si Cebu Province. Yun yung mga nakikita ko. But let's see kung ano ang mangyayari at kung ano ang magiging ganap. So, malaman natin yan very soon. Di ba? So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. So maraming salamat sa inyong lahat sa love and support na ibinibigay ninyo syempre dito sa channel ko. Sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.